So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is September 21, 2025 and our topic is all about ano ang goal mo sa buhay. So, our concept is all about spirit. So, yung spirit kasi is hindi nakikita bahagi ng tao. Dahil ito yung pinakamalalim na bahagi ng ating pagkatao na nakikipag-ugnayan sa Diyos. So, sabi nga sa Biblia, ang espiritu ay hindi namamatay kundi bumabalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. So, makikita ito sa Ecclesiastes 12:7, chapter 12 verse 7. So, dahil sa kasalanan, patay ang ating espiritu, pero sa pamamagitan ni Kristo at ng banal na espiritu, nagiging buhay muli tayo at nagkakaroon ng kakayahang sumamba sa Diyos ng totoo. So, makikita to sa Ephesians chapter 2 verse 1 and John chapter 4 verse 24. So, ngayon po, dadako na tayo sa ating Bible reading. So, our Bible readings for today is Zechariah chapter 12 verse 1, ASND version. Si Yahweh ang lumikha ng nakalangitan, naglatag ng pundasyon ng mundo at siya rin ang nagbigay ng espiritu sa lahat ng tao. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the Spirit was formed by God within us. So, yung Espiritu, is hindi aksidente. Dahil Diyos na mismo ang nagbigay or naglagay nito sa loob natin upang makilala siya at makipag-ugnayan sa Kanya. So, dahil dito, ang ating buhay ay may layunin at direksyon mula sa Diyos. Second is the spirit will return to God upon death. So, kapag namatay tayo, ang katawan ay bumabalik sa lupa, pero ang espiritu ay bumabalik sa Diyos at ipinapaalala nito na may buhay pagkatapos ng kamatayan. So, hindi natatapos ang lahat dito sa lupa. And lastly is the spirit will possess a renewed body. So, darating yung araw na bubuhayin tayo muli ng Diyos at bibigyan ng bagong katawan dahil ang espiritu natin ay sasama sa katawan na walang kasalanan at hindi masisira. Dahil ito yung pangako ng Diyos sa mga sumasampalataya kay Kristo. So, ngayon down na tayo sa ating application. So, yung first application is see yourself as immortal. So, hindi natatapos yung buhay natin sa kamatayan. Kaya dapat nating makita yung sarili natin bilang may buhay na walang hanggan. So, ang tunay na pagkatao ay ang espiritu na nilikha ng Diyos, kaya dapat ay pahalagahan natin ito higit sa anumang bagay na panlupa. Second is plan for both the short term and the long term. So, syempre mahalaga yung pagpaplano sa buhay natin dito sa lupa tulad ng pag-aaral o trabaho. Pero mas mahalaga ang paghahanda para sa buhay na walang hanggan. Dahil ang pinakamahalagang plano ay siguraduhin na ligtas ang ating espiritu kay Kristo. Dahil sa ganitong paraan, isanda tayo sa ngayon at sa hinaharap. And lastly is make a difference today and for eternity. So, may pagkakataon tayo araw-araw na gumawa ng mabuti at magbigay ng magandang impluwensya. So, kapag namuhay tayo ng may pananampalataya is nagiging pagpapala tayo sa iba. So, ang ginagawa natin ngayon ay may epekto, hindi lang ngayon, kundi pati na rin sa walang hanggan. So, ngayon dako na tayo sa ating last parts of our discussion, and our discussion talks about what is your ultimate life goal here on earth? Is it truly worth pursuing? So, yung ultimate goal ko sa buhay ay mamuhay na kalugod-lugod sa mata ng Diyos at maging handa sa buhay na walang hanggan. So, hindi kasi sapat lang na magtagumpay lang tayo sa pera, trabaho, o sa mga material na bagay dahil lahat ng iyon ay nawawala. Pero ang espiritu natin ang pinakamahalaga dahil ito ang babalik sa Diyos. So, kaya ang goal natin dapat ay magtiwala kay Kristo, sumamba ng tapat at gumawa ng mga bagay na may halaga sa pananaw ng Diyos. So, natutunan ko na ang buhay ay hindi lang tungkol sa physical, kundi higit sa lahat ay tungkol sa espiritu. So, dapat nating bigyang halaga ang relasyon natin sa Diyos dahil siya ang pinagmulan at siya rin ang patutunguhan nito. So, dapat natin ito i-apply sa ating mga buhay sa pamamagitan ng palaging pananalangin, pagsamba ng tapat at paggawa ng mabuti sa kapwa bilang paghahanda sa buhay na walang hanggan. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil ikaw ang lumikha ng aming buhay, espiritu at ikaw rin ang may hawak ng aming buhay. Lord God, turuan mo po kami na pahalagahan ang espiritu namin kaysa sa mga bagay na panlupa. Lord God, naway mamuhay kami ng kalugod-lugod sa iyo, gumawa ng mabuti ngayon at maging handa sa lahat. Handa sa walang hanggang kasama ka sa pangalan ni Jesus. Amen.